Maulan ng umagang iyon. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay tila mga luha na hindi niya kayang ilabas. Nakaupo si Lucas sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig na parang may hinahanap na sagot sa mga guhit ng kahoy. Isang buwan na simula nang mawalan siya ng trabaho. 2 linggo mula nang iwan siya ni Carla na walang paliwanag kundi isang maikling mensahe. Pasensya na, Look. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Napangiti siya ng mapait. Paano mo pipiliin ang sarili mo habang sinisira mo ang buhay ng iba? Tumunog ang telepono. Isang notifikasyon mula sa bangko. Muling paalala sa bayarin na malapit nang hindi niya mabayaran. Bumuntong hininga siya. Lorde. Mahina niyang bulong habang nilalaro ang rosaryo sa kanyang palad. Nakikinig ka pa ba? Walang sagot. Pawang katahimikan. Bumangon siya at lumabas ng kwarto, tinungo ang kusina. Binuksan ang refrigerator, kalahating litro ng tubig, ilang pirasong tinapay na matigas na, at isang itlog. Kape na lang, bulong niya sa sarili. Habang nagkakape, napatingin siya sa kalendaryo. Puno ng mga marka, mga petsa ng aplikasyon, interview na hindi na sinundan ng tawag, paalala ng mga bayarin na hindi niya alam kung paano babayaran. Para siyang nabubuhay sa pagitan ng mga pangakong hindi tinupad at mga tanong na walang sagot. Nagsindi siya ng kandila sa altar sa sulok ng sala. Nakaugalian na niya ito, pero ngayong araw, pakiramdam niya ay wala ng saysay. Ngunit sinindihan pa rin niya. Kung may plano ka, Lord, ngayon sana. Sa labas, tila sumabay ang kulog. Parang sagot na biro. Napailing si Lucas. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang payong na may butas. Mula sa Quezon Avenue, sumakay siya ng jeep papuntang Inri. Kailangan niyang pumunta sa isang walk-in application na nakita niya sa Facebook. Alam niyang halos wala na siyang pag-asa, isang posisyon na siguradong daan-daan ang mag-a-apply. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Sa jeep, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa tapat niya, may hawak na maliit na Biblia. Bigla siyang umiti sa kanya. Anak, kaya mo yan, sabi nito. Nagulat siya. Po, alam kong mabigat. Pero minsan, tahimik ang langit kasi may inihahanda. Hindi siya nakasagot. Tumingin na lang siya sa bintana, pilit pinipigilang mapaluha. Pagdating sa opisina ng kumpanyang pinuntahan niya, isang security guard agad ang sumalubong sa pila. Wala na pong slot. Pasensya na po. Parang may kumurot sa dibdib niya. Kahapon pa lang po ako nagpa-schedule, pakiusap niya. Fully booked na po talaga, sir. Online lang po lahat. Wala na pong walk-in. Tahimik siyang umalis. Muling sumakay ng ARV. Siksikan. Amoy pawis. Ang daming tao, pero pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pagdating sa bahay, hindi na niya napigilang humiga sa sahig, pinikit ang mga mata, at binulong muli, wala na talaga, Lord. Sa katahimikan, sumagot ang sariling isip, wala. Umiyak siya. Wala na siyang kayang pigilin. Mga hikbi na matagal na niyang pinigilang ilabas. Sa pagitan ng mga hikbi, naidlip siya. Nagising siya sa tunog ng notification. Isang email. Mula sa isang lumang kaibigan na hindi niya inaasahan. Lucas, naalala kita bigla. Kamusta ka na? Kung gusto mo, may pwede kang puntahan na retreat. Labor. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan mong malaman. Napatitig siya sa screen. Bakit ngayon? Bakit ito? Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan ng Sto. Domingo. Hindi para magsimba, para lang umupo at manahimik. May lumapit na bata, bitbit ang lobo. Ngumiti sa kanya. Kuya, gusto mo po? Iniabot ang pulang lobo. Napangiti siya. Sayo na lang. Ngumiti rin ang bata. Sabi ni Mama, pag mabigat ang loob, pabitawan ang lobo. Muling napatingin si Lucas sa langit. Walang sagot. Pero sa unang pagkakataon sa ilang linggo, hindi niya naramdaman ang kabigatan. Bumalik siya sa bahay at binuksan muli ang email. Inisip kung pupunta siya. Retreat. Hindi siya ang tipo. Pero anong mawawala? Kinabukasan, maaga siyang nag-empeke. Sa biyahe papuntang retreat house sa Tagaytay, umuulan na naman. Nakatanaw siya sa bintana ng bus. Kasama niya ang ilan pang hindi niya kilala, tahimik na naglalakbay. Maya-maya, isang babae ang naupo sa tabi niya.
First time, tanong nito. Tumango siya. Ako rin, sabi ng babae. Pero sabi nila minsan, kailangan lang nating makarinig ng ibang boses. Hindi kasi laging sumasagot si God sa paraang gusto natin. Napangiti siya ng bahagya. Pagdating sa retreat house, sinalubong sila ng isang matandang pari. Welcome, Anito. Marami sa inyo ang andito na may mabibigat na dalahin. Pero tandaan ninyo, bago magbukas ang pinto, minsan kailangan munang maubos ang hangin sa paligid. Tahimik ang grupo. Pero sa mga mata nila, iisa ang tanong, may sagot ba talaga? Sa unang gabi niyon, habang nakaupo sa hardin ng retreat house, tumingin si Lucas sa kalangitan. Maulap pa rin. Pero sa ilalim ng mga ulap, alam niyang nariyan ang bituin. Kung nandyan ka baka oras na, bulong niya. At sa katahimikan ng gabi, sa mahinang ihip ng hangin, parang may bumulong. Hindi kita iniwan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Pagkatapos ng retreat, akala ni Lucas babalik na sa normal ang lahat. Ngunit pagdating sa bahay, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa dati. Binuksan niya ang cellphone. Walang mensahe. Tiningnan ang email. Puro promotional spam. Wala pa rin. Sinubukan niyang tawagan si Marco, ang matagal na kaibigan na palaging andyan noong may trabaho pa siya. Tumulog ng 3 beses pagkatapos voicemail. Bro, kumusta? Miss na kita. Text mo ako kung may oras ka. Walang tugon. Kinabukasan, nagising siya sa tawag mula sa landlord. Lucas, 1 linggo na lang ha. Ayokong paalisin ka pero alam mo naman. Po, Tito Ramon. Alam ko po. Pagkababa ng telepono, napaupo siya sa sahig. 1 linggo na lang. Tumayo siya, sinubukang mag-apply muli online. May mga posisyon na akma sa kanya, ngunit bawat click ng i-submit ay parang paghulog sa isang balon na walang etyo. Walang balik, walang tugon. Sa kalagitnaan ng pagpapadala ng resumes, napansin niyang nauubos na ang bigas. Nagbukas siya ng pitaka. 100 piso na lang. Paano ko ito hahatiin? Hindi na siya nag-abala pang magluto. Tumungo na lang siya sa labas, naglakad papuntang palengke para magpalamig ng ulo. Habang naglalakad sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, napatingin siya sa isang malaking billboard. Kapag ikaw ay walang maramdaman, baka dahil kailangan mong makinig ng mas tahimik. Napahinto siya. Parang hindi lang ad ang nabasa niya, parang mensahe. Lumakad pa siya ng ilang metro, pumasok sa isang lumang bookstore. Hindi niya talaga balak bumili, wala siyang pera, pero gusto lang niyang amuyin ang papel para maalala ang pakiramdam ng buhay na ideya. Habang nililibot ang estante, isang lumang libro ang biglang nahulog sa harapan niya. Pagod ka na? Hindi ka nag-iisa. Napakunot no siya. Dinampot ang libro, binuklat. Sa unang pahina may sulat kamay. Lucas, kung sino ka man na makakabasa nito, hindi aksidente ang lahat. Kapit ka lang. Kinilabutan siya. Lumapit ang matandang tindera. Iyang librong iyan, sabi nito, matagal nang nandyan. Hindi na binibenta. Parang hinihintay lang kung sino ang kukuha. Tahimik na tumango si Lucas. Sayo na yan, sabi ng tindera. Labor. Hindi na siya nakapagsalita. Tinanggap niya ang libro na parang ginto. Sa jeep pauwi, tinignan niya ulit ang libro. Binuklat sa gitna. Minsan, ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi paghahanda sa pagsigaw. Sumandal siya at napangiti kahit kaunti. Pag-uwi, binuksan niya ang telepono. May 2 mensahe. Una, mula kay Marco. Pasensya na bro. Ang dami ko ring pinagdadaanan. Hindi ko lang masabi. Pero nandito lang ako. Huwag kang bibitaw. Pangalawa, mula kay Carla. Lucas, pasensya na. Alam kong nasaktan kita. Sana balang araw mapatawad mo ako. Kung kailangan mo ng kausap, andito ako. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Ang mga taong inisip niyang iniwan siya ay tila may pinagdadaanan din, hindi lang siya ang wasak. Kinabukasan, nagpasya siyang sumakay ng bus papuntang Quezon Circle para makapag-isip. Sa bus, umupo siya sa tabi ng bintana. Sa susunod na hintuan, may sumakay na isang matandang babae, payat, may hawak na lumang bag na upo ito sa tabi niya. Ilang minuto ng katahimikan.
Anak, biglang sabi ng matanda, alam mo ba kung kailan sumisigaw ang Diyos? Napatingin siya sa babae, nagtataka. Kapag hindi ka na nakikinig, sagot nito bago siya makapagtanong. Tumingin ang matanda sa kanya, matalim ang mga mata pero puno ng lambing. Minsan, masyado tayong maingay. Ang utak natin, puro bakit. Paano? Kailan? Hindi natin naririnig ang sagot kasi tayo mismo ang sagabal. Hindi siya makasagot. Alam mo, anak, minsan sadyang binabasag niya lahat. Para wala kang ibang hawakan kundi siya. Sa susunod na hintuan, bumaba ang matanda. Pero bago bumaba, tumingin ulit sa kanya. Sa susunod na makita mo ang isang saradong pinto, bulong nito, baka may bukas na bintana. Iniwan siyang tulala. Pagka-uwi sa bahay, nagsindi siya ng kandila. Binuksan ang lumang notebook na matagal nang nakatago. Nagsimulang magsulat. Bakit ako? Ano ang plano mo sa akin? Tapos, tumigil. Binura ang isinulat. At sa halip ay isinulat. Ano ang gusto mong gawin ko? Napangiti siya. Iyon na marahil ang unang beses sa matagal na panahon na hindi siya nagreklamo. Kinabukasan, habang naglalakad sa tabi ng simbahan ng San Antonio, may nakita siyang karatula. Free seminar, Reinvent Yourself, tomorrow at 1:00 dang. Hindi niya alam kung anong seminar iyon. Wala siyang inaasahan. Pero nagdesisyon siyang pumunta. Kinabukasan, 1:00 yes, nakaupo siya sa loob ng isang maliit na function hall, kasama ang halos 20 pang hindi niya kilala. Lumabas ang speaker, isang dating kilalang businessman na bumagsak, pero bumangon muli. Alam niyo kung kailan nagsimula ang bagong buhay ko, panimula ng lalaki. Noong wala na akong ibang pagpipilian. Napatingin si Lucas. Akala ko, binasura ako ng mundo. Pero ang hindi ko alam, binubunot lang ako sa maling lupa para itanim sa mas matabang lupa. Sa likod ng kanyang isip, umalingaw-ngaw ang sinabi ng matandang babae sa bus. Minsan, binabasag niya lahat para wala kang ibang hawakan kundi siya. Pagkatapos ng seminar, nagpunta siya sa parking lot, tumingin sa langit, at bulong, naririnig na kita. Habang naglalakad pa uwi, may lumapit na batang nagbebenta ng sampagita. Kuya, sampagita po, panggasal. Ninisyan niya ang bata. Sige, isa. Inabot ng bata ang bulaklak, saka nagwika. Alam mo, kuya, kapag mabigat, amuyin mo lang ito. Parang ang dasal, simpleng hangin lang, pero umaabot sa langit. Pagdating sa bahay, binuksan niya muli ang computer. May isang bagong email. Hello Lucas, nakita po namin ang iyong profile sa isang lumang database. Nais po namin kayong anyayahan sa isang proyekto na maaaring interesado kayo. Pwede po ba kayong pumunta sa meeting sa susunod na linggo? Napanganga siya. Hindi siya nag-apply doon. Bumalik siya sa altar, naupo at bulong. Na nga, Lord. Nakikinig na ako. 3 araw na sunod-sunod na walang tugon mula sa mga application na ipinadala ni Lucas. Gabi-gabi, nakatitig siya sa kisame, habang ang orasan ay kumakabog na parang tambol sa kanyang tainga. 2 oras na tulog, gising na naman. Sa dilim ng kwarto, tanging ang ilaw mula sa telepono ang kasama niya. Ngunit kahit ang social media ay parang disyerto na rin, puro buhay ng iba na maayos, masaya, tagumpay. Anong mali sa akin? Hindi niya alam kung ilang beses niya nang natanong iyon sa sarili. Isang gabi, habang nakahiga, bigla niyang naisip ang luma niyang email address na matagal nang hindi nabubuksan. Para lang sa kapritso, sinubukan niyang i-access. May isang unread na email, 2 taon na ang nakalipas. Lucas, kung sakaling mabasa mo ito balang araw, gusto kong malaman mong lagi kang may liwanag sa iba. Huwag kang bibitaw kapag dumilim ang paligid. Dahil ikaw mismo ang ilaw. Mula kay Tito George, ang tiyuhin niyang pumanaw 1 taon na ang nakakaraan. Parang may sumiklab na init sa dibdib niya. Hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, nagpunta siya sa palengke. Sa kanto, may naglalaro ng radyo, isang lumang kanta ang tumutugtog. Kahit gaano kadilim, may umagang darating. Napahinto siya. Ilang hakbang pa, may lumang karatula sa poste. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino? Paglingon niya, may tumapik sa balikat niya. Isang delivery rider. Kuya, naligaw ako. Alam mo ba kung saan ang Nislu Rafael Street? Tumango si Lucas, itinuro ang daan. Bait mo, kuya.
Minsan, maliit na tulong, malaking ginhawa sa iba, sabi ng rider. Nakangiti siyang naglakad palayo, pero sa loob-loob niya, siya rin pala ang kailangang makarinig noon. Sa bahay, binuksan niya ang messenger. Isang mensahe mula sa dati niyang professor sa kolehiyo. Lucas, bigla kitang naalala. Kumusta ka na? Kung gusto mo, may libreng online workshop sa Sabado. Baka makatulong. Dati, hindi niya papansinin yon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay may gustong sabihin ang universo, o baka si God mismo. Dumating ang Sabado. Umupo siya sa harap ng laptop, walang inaasahan. Ang speaker ng webinar ay isang babaeng dating bae. Nagkwento kung paano siya na bankrupt, iniwan ng asawa, pero nakabangon. Alam niyo kung anong nagbago? Tanong ng babae. Nung tinigil ko ang kakatanong kung bakit. At nagsimulang tanungin kung ano ang pwede kong gawin ngayon. Napaiyak si Lucas. Pagkatapos ng webinar, nagpunta siya sa rooftop ng apartment. Huminga ng malalim. Okay, Lord. Hindi na ako tatanong ng bakit. Ang tanong ko na lang, anong susunod kong hakbang? Parang tugon, may tumunog sa telepono. Isang text message. Hi Lucas, this is Sister Andrea from the Retreat Center. Nakuha ko ang contact mo mula kay Prof. Reyes. Meron kaming spiritual retreat next week, walang bayad. Baka gusto mong sumama. Nanlambot ang tuhod niya. Retreat. Hindi siya mahilig sa mga ganon. Pakiramdam niya ay awkward at wala siyang kilala. Pero sa puso niya, parang sinasabi, ito na yon. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Iniisip niya kung pupunta ba siya. Parang ang daming dahilan para hindi sumama, gasto sa pamasahe, hiya, kaba. Pero may mas malakas na boses sa loob niya, subukan mo. Kinabukasan, nag-message siya kay Sister Andrea. Salamat po sa paanyaya. Sasama po ako. Linggo ng umaga, habang nag-aalmusal ng kape at pandesal, bigla niyang naalala ang lolo niya na palaging sinasabi. Lucas, kapag hindi mo na alam ang direksyon, pumikit ka. Minsan, mas malinaw kapag hindi mo ginagamit ang mata. Napangiti siya. Bumili siya ng maliit na kwaderno sa tindahan sa tabi. Isinulat sa unang pahina. Ito ang simula ng hindi ko inaasahang paglalakbay. Dumating ang araw ng retreat. Sumakay siya ng bus pa Batangas dahil doon gaganapin. Sa biyahe, umuulan ng banayad. Katabi niya sa bus ay isang batang babae na may hawak na notebook. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ng bata. Sa retreat, sagot niya. Wow! Sabi ni Mama, ang retreat parang reset button daw sa puso. Umiti siya. Siguro nga. Bumaba ang bata sa susunod na hintuan, pero bago bumaba, iniabot ang maliit na sticker sa kanya. Smile. God's got this. Napangiti siya. Pagdating sa retreat house, sinalubong siya ni Sister Andrea. Lucas, salamat sa pagdating mo, bati nito. Nahihiya po ako, sister. Parang hindi ko alam kung dapat ba ako rito. Nasa tamang lugar ka, anak. Walang sinasadyang aksidente. Sa unang gabi niyon, habang nakaupo sa chapel, isang matandang lalaki ang nagkwento sa grupo. Alam niyo ba, ang disyerto ay hindi lugar ng kamatayan. Ito ay lugar ng paghuhubog. Walang ibang tunog doon kundi ang tibok ng puso mo at bulong ng Diyos. Pagkatapos ng talk, lumapit si Lucas sa matanda. Sir, paano mo malalaman kung ang mga nangyayari ay sign talaga? Simple, sagot ng matanda. Kapag hindi mo ito hiningi, pero dumating sa tamang oras, at hindi mo maalis sa isipan mo. Minsan, ang sagot ng langit ay ang hindi mo inaasahan. Habang papasok sa kwarto niya, nakita niya sa mesa ang isang papel na may nakasulat. Kung dumating ka sa punto ng hindi mo na kaya, sumuko ka na. Pero hindi sa problema, sumuko ka sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Okay na, Lord. Suko na ako. Pero di ako bibitaw. Ikaw na bahala. Sa unang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing. At sa panaginip niya, naglakad siya sa isang disyerto. Mainit, walang hangin. Pero sa dulo, may isang pintong kahoy na nakatayo sa gitna ng wala. Binuksan niya ang pinto at doon, may malamig na hangin, luntiang damo, at liwanag na sumalubong sa kanya. Pagkagising, alam na niya, nagsisimula na ang bago. Maagang nagising si Lucas sa unang umaga ng retreat. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga ibon at malamig na simoy ng hangin ang naririnig.
Wala siyang telepono, iniwan niya ito sa kwarto tulad ng utos ni Sister Andrea. Disconnect to reconnect, ang sabi ng isang karatula sa may hallway. Umupo siya sa garden, hawak ang maliit na notebook na binili niya bago umalis. Isinulat niya. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ko, parang may sigaw. Hindi ko alam kung takot o pananabik. Maya-maya, may umupong lalaki sa tabi niya. Mga 50 anyos, may maamong mukha. First retreat mo, tanong ng lalaki. Tumango si Lucas. Ako, pangatlo na, sabi nito. Pero alam mo, kahit ilang beses na, laging bago ang tinig ng Diyos. Nagkatahimikan silang dalawa. Minsan, dugtong ng lalaki, ang hinihingi natin, hindi yon ang ibinibigay niya. Ang binibigay niya, ang hindi natin hiningi, yon pala ang sagot na hindi natin alam na kailangan natin. Nilingon ni Lucas ang lalaki, ninisya nito, at bumalik sa pagsusulat. Pero sa isip niya, umuulit ang sinabi, ang hindi mo hiningi, yun ang minsan mas kailangan mo. Pagpasok sa session hall, sinalubong sila ng isang matangkad na babae, ang guest speaker ng araw. Good morning, bati nito. Ako si Lee. Isang dating CEO na bankrupt, iniwan ng asawa, nawala ang lahat. Tumigil siya saglit. At ngayon, isang tagapagsalita na nagsasabi sa inyong hindi lahat ng pagkawala ay pagkatalo. Nakinig si Lucas ng mabuti. Kung ang pinto ay sumara, patuloy ni Lee, huwag kang tumingin sa pinto ng matagal. Baka kasi sa likod mo, may bintana ng nakabukas. Ang problema, nakatingin ka pa rin sa saradong pinto. Tiningnan niya ang mga mata ng speaker. Hindi lang ito basta kwento, ito ay buhay na sinalaysay. Sa breakout session, binigyan sila ng task, magkwento ng isang pinakamalaking sakit na pinagdadaanan nila. Sa maliit na grupo, unang nagsalita ang isang babae. Iniwan ako ng asawa ko noong buntis ako. Galit na galit ako noon. Pero kung hindi niya ako iniwan, hindi ko mararanasan kung paano tumindig mag-isa. Pangalawa, isang binata. Nabagsak ako sa board exam 3 beses. Gusto ko nang sumuko. Pero sa bawat bagsak, mas lalo akong natututo. Pang-4 na take ko, pasado na. Pagdating kay Lucas, sandali siyang tumahimik. Nawala lahat. Trabaho, relasyon, tiwala sa sarili. Pero sa katahimikan ngayon parang may naririnig akong paanyaya. Na baka hindi tapos ang kwento ko. Nagpalakpakan ang maliit na grupo. Sa huling gabi ng retreat, nagkaroon sila ng silent hour. Sa gitna ng dilim, lumakad si Lucas sa may chapel. Naupo sa unang hilera. Bakit ngayon lang kita naririnig, bulong niya. Sa loob-loob niya may sagot, dahil ngayon ka lang natutong makinig. Pumikit siya at naramdaman ang tahimik na yakap ng katahimikan. Hindi nakakatakot, mapayapa. Kinabukasan, bago sila umalis, nagbigay si Lee ng huling mensahe. Ang pinto na hindi mo kailanman kinatok, pero biglang bumukas para sa'yo, wag mong katakutan. Minsan, pinipili tayo ng mga daan na hindi natin pinili. Pag-uwi ni Lucas, pagod ngunit magaan ang loob. Pagbukas ng pinto ng apartment, unang ginawa niya, umupo sa sahig, isinandal ang likod sa dingding at huminga ng malalim. Salamat, bulong niya. Tumayo, binuksan ang laptop, hindi para mag-check ng job postings, kundi para magbasa ng mga lumang mensahe. At doon, sa inbox, isang bagong email ang bumungad. Good afternoon, Lucas. We came across your profile from a community volunteer list from 3 years ago. We are currently building a team for community development project in Quezon City. We believe your profile fits what we're looking for. Would you be open to leading a small team? This project will focus on livelihood and mental health support. No need to apply. We're inviting you directly. Please let us know. Nanlaki ang mata ni Lucas. Hindi ako nag-apply dito. Bumalik sa mesa, tumingin sa kay Sam. Ikaw ba yan, bulong niya. Nag-text siya kay Sister Andrea. Sister, may dumating na email. Di ko po alam kung paano. Pero ang pakiramdam ko, kayo na ang kumikilos. Sumagot si Sister Andrea. Lucas, ang mga pintong hindi mo hinihintay ang minsan mas dapat mong buksan. Napangiti siya. Umupo ulit sa harap ng laptop at nag-type ng sagot. I would be honored to be part of the project. Thank you for trusting me. Bago pa niya mapindot ang send button, tumulo ang luha niya. Hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng pag-unawa.
Makalipas ang 2 linggo mula nang tanggapin ni Lucas ang imbitasyon, naglalakad siya papasok sa isang community center sa Quezon City, ang lugar kung saan magsisimula ang proyektong hindi niya kailanman hiningi. Pero tila matagal nang inihanda para sa kanya. Sa kanyang unang araw bilang team leader, kinabahan siya. Ngunit pagkakita pa lang sa mga mukha ng mga taong naghihintay, ilan sa kanila kabataan, ilan senior citizens, ilan solo parents, alam niyang wala siyang dapat katakutan. Pangalan ko si Lucas, panimula niya. Hindi ako eksperto. Hindi rin ako perpekto. Pero isa akong taong muntik ng sumuko hanggang may nagbukas ng pinto sa akin. Ngayon, gusto kong tulungan kayong hanapin ang pintuan na para sa inyo. Nagsimula ang proyekto sa maliit na grupo, workshops sa livelihood training, mental health talks, at group counseling. Tuwing magtatapos ang isang session, lumalapit sa kanya ang mga tao. Sir Lucas, salamat. Pakiramdam ko may direksyon ulit. Kuya Lucas, hindi ko inakala na maintindihan ako ng isang tulad mo. Bawat salita, bawat pasasalamat, nagbabalik sa kanya sa mga gabing nag-isa siya sa dilim, nagtatanong kung bakit walang sagot. Isang hapon, habang nakaupo siya sa center matapos ang isang seminar, lumapit ang isang batang lalaki, bit-bit ang notebook. Kuya, sabi ng bata, ano pong sikreto niyo bakit kayo hindi sumuko? Umiti siya, tumingin sa bata, at sabay sabi. Kapag hindi sumasagot si God baka ginagawa niya yung stage para sa sagot na hindi mo inaasahan. Dumami ang proyekto. Inimbitahan siyang magsalita sa iba't ibang lugar, sa paaralan, sa mga simbahan, at maging sa online conferences. Hindi niya pinlano ito. Pero lahat ay parang kusang dumadaloy. Habang tumatagal, bumabalik ang mga dati niyang kaibigan. Si Marco, na dating naglaho, ay naging bahagi na rin ng volunteer team. Lucas, sabi ni Marco sa isang meeting, kaya kitang iniwasan noon. Dahil ako rin, wasak. Pero ikaw, bro, ikaw ang patunay na kaya nating buuin ulit. Hindi na nila kailangang sabihin ang lahat. Sapat na ang sulyapan at mityan. Isang gabi, inimbitahan siyang maging keynote speaker sa isang conference para sa mental resilience. Bumalik lahat sa isip niya, ang pagtulog sa sahig, ang kawalan ng sagot, ang retreat, ang lumang email, ang babaeng matanda sa bus na nagsabing, minsan, sadyang binabasag niya lahat para wala kang ibang hawakan kundi siya. Huminga siya ng malalim bago lumakad papunta sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Kung narito ka ngayon, malamang may mga bagay kang iniwan o nawala. Marahil, may tanong ka pa rin na hindi mo makuha ang sagot. Tahimik ang buong hall. Dumaan din ako dyan. Lahat ng pinto sarado. Lahat ng kaibigan nawala. Lahat ng plano nasira. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko. Minsan, kung bakit walang sagot dahil ang Diyos hindi nagmamadali. Baka hindi pa tapos ang eksena. Baka inayos pa niya ang stage. At kapag dumating yung oras, alam mo. Mararamdaman mo. Tumigil siya saglit. At kapag dumating na hindi mo na kailangang magtanong kung bakit hindi pa noon. Dahil mararamdaman mo na ngayon ang tamang panahon. Pagkatapos ng palakpakan, lumapit ang isang babae sa kanya, umiiyak. Salamat, Lucas, bulong nito. Akala ko ako lang ang naghintay sa katahimikan. Ngumiti siya. Hindi ka nag-iisa. Kinagabihan, naglakad siya mag-isa papunta sa simbahan. Umupo sa harap ng altar, walang sinasabi. Salamat, bulong niya. At sa katahimikan ng kapilya, walang tunog pero sa puso niya, malinaw, alam kong naririnig mo ako. At ngayon, naririnig na rin kita. Sa kanyang notebook, isinulat niya ang huling entry. Lahat ng pagkawala, paghuhubog. Lahat ng katahimikan, paghahanda. Lahat ng saradong pinto, paanyaya na tumingin sa ibang direksyon. Kapag dumating ang oras, alam mo. At sa sandaling iyon, hindi mo na kailangang magtanong kung bakit. Ang sagot, ikaw mismo. Kung nakarating ka hanggang dulo, mag-comment ng T-Kapit para alam kong kasama ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa pamilya at mga kaibigan.